Maikli man pero sinulit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang working visit sa UAE para makapaghatid ng kaunlaran. Hindi lamang para sa mga Pilipino na narito sa bansa kundi maging sa ating mga kababayan sa Middle East. Kung paano yan, alamin natin sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Produktibo ang naging working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa United Arab Emirates na nagbunga ng mga resulta na pakikinabangan ng mga Pilipino. Kabilang narito ang paglagda ng Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA na sinaksihan mismo ng Pangulo at UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Layunin ng kasunduan na pababain ng taripa, palawakin ang market access para sa mga produkto at serbisyo, palakasin ang investment flows at lumikha ng bagong oportunidad para sa mga Filipino professional sa UAE. Saklaw din nito ang mga strategic sectors tulad ng digital trade, MSMEs, sustainable development, intellectual property, competition at consumer protection, government procurement at technical cooperation. Inaasahang makikinabang dito ang ilang Philippine exports kabilang na ang saging, pinya, canned tuna, electronics, machinery at iba pang high-demand na produkto. Sabi ng Pangulo, mas mapapalalim pa ng kasunduang ito ang ugnayan ng dalawang bansa at makapagbibigay ng oportunidad sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa naturang bansa tungo sa kanilang pag-unlad. Batay sa paunang pag-aaral, inaasahang mapapataas ng CEPA ang Philippine exports sa UAE ng tinatayang 9.13%, makakalikha ng consumer savings at higit pang mapagtitibay sa kabuuang trade linkages ng Pilipinas sa Gulf region. Muli ring umarangkada ang pagiging salesman ng Pangulo matapos niyang makipagpulong sa mga opisyal ng Damac Digital, isang digital infrastructure at data center sa UAE. Dito tinalakay ni President Marcos Jr. at Hussein Sajwani, founder at chairman ng naturang kumpanya, ang planong pamumuhunan sa Pilipinas, kabilang ang pagtatayo ng isang data center sa Laguna. Natalakay din sa pulong ang mga oportunidad para sa pakikipagtulungan sa sektor ng digital infrastructure ng Pilipinas. Binigyang diin ng Pangulo na malaking bagay ang planong paglalagak ng puhunan ng Damac Digital na maiposisyon ang Pilipinas bilang data center hub, kasabay ang pagtiyak na patuloy ang hakbang ng pamahalaan na palakasin ang digital economy para makabuo ng mas maraming trabaho at maihanda ang Pilipinas sa hinaharap. Isa rin sa highlight ng working visit ng Pangulo sa UAE ang pakikibahagi niya sa Abu Dhabi Sustainability Week. Dito kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapalakas ng global cooperation para isulong ang sustainable development at sa pagpapalakas ng climate action. Muling pinagtibay ng Pangulo ang commitment ng Pilipinas na makamit ang Sustainable Development Goals sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ugnayan ng climate action, adaptation at economic development. Binigyang diin din ng Presidente ang development agenda ng administrasyon na nakatuon sa inclusive growth, innovation, resilient infrastructure at matibay na institusyon. Ipinunto pa niya na ang sustainability ay isang responsibilidad at handaan niya ang Pilipinas na manguna, makipagtulungan at umaksyon para isulong ito. Sa nalalapit na chairship ng Pilipinas sa ASEAN, tiniyak ng Pangulo na magiging sentro ng regional leadership agenda ng bansa ang teknolohiya at sustainability. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.